natin para sa research natin. Kailangan natin maghanap ng lugar o ng taong mapapagtanungan tungkol sa may alam sa pagpapalawig ng teknolohiya. So, ibig sabihin, kailangan natin pagtanungan yung mga taong naabutan pa yung mga kinaunang kagamitan noon. Nadali mo. Uy, tamang-tama. Buhay pa yung lolo ko. Sa pagkakaalam ko, maraming alam yun tungkol sa pagyabong ng teknolohiya noon. Minsan kasi nakikwento niya yun pag nakikita niya ako gumagamit ng telepono. Hindi niya maiwasang ipagkumpara ang teknolohiya noon at ngayon. Eh, hindi ba't modern age ang kailangan natin? Bakit sa mga lolo natin tayo magtatanong? Hindi ba't alam na natin yun? Pwede sa tito ko na lang. Kailangan natin humingi ng tulong o opinyon sa mga matatandang naabutan ang dating teknolohiya para mapaghambing natin ang effect ng development of technologies now in our modern world. O siya, sige. Magkita-kita na lang tayo sa Sabado kina Terocel para maayos natin to. Napapa-English na si Jean Rose eh. Hello, Terocel? Oy! Papunta na kami dyan. Pakiabangan na lang kami sa may labasan. Sige. Pwede bang doon na lang ulit tayo magkita sa dating tagpuan natin? Isasama ko na lang yung tito ko. Sige, papunta na kami. Sige, ingat na kayo. Bye! Magandang araw po. Magandang araw po. Magandang araw din. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Mayroon po kasi kaming ilang katanungan na makatulong po para sa aming pananaliksik. Nabanggit kasi sa amin ni Rochelle na madami kayong alam sa teknolohiya noon. Oo nga daw po. Sure naman dyan. Tumingin kayo sa aking mga gadgets. Noong aking kapanahunan, taong 1973, ang mga telepono noon ay pang komunikasyon lang talaga. Pang text at pantawag, wala pa itong ibang features gaya ng camera. Internet na maaari mong paglibangan, ang tanging meron ka lang ay antena upang makasagap ng signal. Tito, bakit alam mo mga feature na yan, ha? Ano bang tingin nyo sa akin? May nasa Ingles? Sa paglipas ng mga buwan at taon, unti-unti kong nasaksihan ng pagbabago ng industriya ng siyensya at teknolohiya. Yung mga hack yung touchscreen na cellphone ngayon, dati di kaypad yan. Nakakamangha po talaga. May malaki rin itong epekto lalong-lalo na sa mga kabataan. Imbis na maglaro sila sa labas, gadgets ang hawak nila. Ganyan nga pang sinasabi nila, ngunit hindi po lahat ay kagaya nila. Tama ka naman, ngunit karamihan ay ganon. Isa pang may malaking pagbabago ay ang mga telebisyon sa bahay. Ngayon kasi meron na ding mga smart TV na may access sa mga YouTube at Netflix. Meron po kasi kami nun. Alam din yan ng tito ko, meron kami niyan, no? Wala mo ito. Sa pagkakataon namang yan ay sa palagay ko makakatulong ito para sa atin dahil mas malinaw nating mapapanood ang mga balita. Tito, alam niyo po ba ang internet o wifi kung tawagin? Oo naman, yan ang ginagamit ko para mabuksan yung Facebook. Wow, bagats na bagats si Uncle ah. Binago ng internet ang paraan ng pag-access natin ng impormasyon. Noong nakaraan, ang impormasyon ay pangunahing nakukuha sa pamamagitan ng mga nakalimbag na aklat, pahayagan at magazine. Ngayon, mayroon na tayong internet na nagbibigay sa atin ng agarang access sa napakaraming impormasyon sa anumang paksang maiisip. Binago nito ang paraan ng ating pag-aaral at pagtatrabaho. Ano, nailista niyo ba ang mga sinabi ni Tito? Hala, hindi ako nakapaglista. Masyado kasi ako namamangha sa kwento ni Tito. Ano ba naman yan? Ay nako, sabi ko na nga ba't makakalimutan nyo yan? Mabuti na lang nakarecord ako. Yun, kaya ako sa'yo eh. O diba tito, high-tech na ngayon. Paano kaya pag wala pa ring recording? Di wala kaming may papasa kay Sir Belt. O ano, natalungan ko ba kayo sa inyong research? Opo, nalaman namin ang malaking pinagkaiba ng teknolohiya noon at ngayon. Ang teknolohiya noon ay hindi kasing taas ng teknolohiya ngayon. Sa makatwid, gaya ng sabi ninyo, ay may malaking ambag upang mas may ayos at may upgrade ang mga kalaman natin hinggil sa larangan ng teknolohiya. Ngunit, palagi natin tatandaan na ang lahat ng mga ito ay mayroon ding hindi magandang epekto sa ating mundo.
Kaya kinakailangan natin itong gamitin sa maganda at mabuting paraan. Tama kayo dyan, kaya tara na magmerienda. Likas na scientist, tayo na sa siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya, kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakita.